Sumailalim na rin sa mahal na pamahalaan ng Maynila at Malabon. Maulang hapon sa lahat ng manonood mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Catherine Landicho, ako pong inyong makakasama sa programang Local Governance Update. Atin pong pag-uusapan ang mga kaganapan sa bawat lokalidad, kabilang dyan ang proyekto at programa ng ating lokal na opisyal. Ngunit bago po tayo dumako sa ating headlines ay didiscussion muna natin ang suspensyon ng klase sa ilang bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi ng bansa. Ilang paaralan sa Metro Manila ang nagkansela ng klase dahil lamang po ito sa habagat at hindi po ayon sa Pag-asa ito ay hindi pa bagyo. Pinapaalalahanan po ang lahat ng mga mag-aaral na mag-ingat at ang mga publiko na mag-ingat sa habagat na nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar lalo na po sa Metro Manila. Dumako naman tayo sa ating headlines. Dumako muna tayo sa ating southwest monsoon. Umiiral pa rin sa ilang bahagi ng bansa ayon yan sa balita ni Abby Kakayo. Abby? Malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa na nagsimula ng Martes ng gabi na magpapatuloy ngayong Miyerkules dulot ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa na walang bagyo o low pressure area sa bansa. Nakataas pa rin ang rainfall warning sa Metro Manila, Zambales, Bataan at ilang bahagi sa Occidental Mindoro. Aasahan na mababawasan ng lakas ng pag-ulan ngayong hapon, pero pagdating ng gabi makakaranas ng katamtaman at kung minsan ay malalakas na pag-ulan sa western section, Central Luzon at Metro Manila. Samantala, wala namang mararanasan na pag-ulan sa area ng Mindanao ayon pa rin sa Pag-asa. Sa kasulukuyan, walang nakikita ang Pag-asa na anumang low pressure o bagyo sa bansa. Para sa EuroTV News, ako, si Abby Kakayon, sumasaludo sa bawat Pilipino. Abby, tama ba ang nararanasang pag-ulan sa bansa sa kalakhang bansa ay isa lamang habagat at hindi pa bagyo? Yes, Catherine, ayon sa inilabas na advisory ng Pag-asa, ay isa lamang na habagat pero pinag-iingat pa rin ang publiko dahil posible pa rin itong magdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, ganun din sa ilang bahagi ng Luzon. Pero Abby, posible ba daw ayon sa Pag-asa na magkaroon ng bagyo o namataan na bagyo? Sa ngayon, Catherine, kinumpirma pa lamang ng Pag-asa na walang namataan na anumang low pressure area o bagyo sa bansa at southwest monsoon o habagat ang nararanasang pag-ulan ngayong panahon na ito. Okay, Abby, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan. Para naman sa ating headlines, 33 pamilya sa Valenzuela City inilikas. Level ng tubig sa Marikina River patuloy na sinusubaybayan. Caloocan LGU nag-abiso sa publiko hinggil sa level ng tubig sa Lamesa Dam. San Juan City nagpasa ng ordinansa na ipagbabawal ang paglangoy sa baha. Bunsod ng patuloy na pag-ulan sa Metro Manila, ang ilang lugar sa Valenzuela City ay naglikas ng individual na 117, 33 pamilya sa isang lugar. Magandang inisyatiba ito ni Mayor Wes Gatchalian dahil inuuna niya yung kapakanan ng publiko at mga residente nito sa Valenzuela na ngayon ay mga nasa evacuation center na. At ang iba ay nasa eskwelahan na patuloy na binibigyan ng tulong. Kanina nga lang ay binigyan ito ng tulong, nakatanggap ito ng Nutriban mula sa national government. Sa ikalawa nating headlines, level ng tubig sa Marikina River patuloy na sinusubaybayan.
Patuloy na sinusubaybayan ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang level ng Marikina River sa lungsod kung saan ito ay kanilang ina-update sa kanilang official Facebook page. Simula alas 7 ng umaga ngayong araw, ang level ng tubig sa Marikina ay umabot na sa 14.4 meters, kung saan ito ay naitala na nasa normal level pa at bumaba ito sa 13.4 meters kaninang alas 11 ng umaga. Nagbigay din ng lokal na pamahalaan ng basihan ng level ng tubig na normal level ay 14.9 meters pababa, first alarm na 15 meters, second alarm na 16 meters at ang third alarm ay 18 meters. Yung ganitong pagsubaybay ng Marikina PIO, Marikina Public Information Office, patuloy na sinusubaybayan nila yung lagay ng Marikina River dahil marami nga naapektuhan ng nakaraang bagyong kanina na nangangamba ang ilang mga residente doon na baka mangyari ulit ang sitwasyon na di ka nais-nais. Kaya ngayon paalala ng Marikina na patuloy sumubaybay sa kanilang official Facebook page para malaman ang lagay ng level ng tubig sa Marikina River. Sa ikatlong headlines, Caloocan LGU nag-abiso sa publiko hinggil sa level ng tubig sa Lamesa Dam. Pinayuhan ni Caloocan City Mayor Along malapitan ng mga residente ng lungsod na maging ang publiko na maging alerto lalo na ang mga residenteng nakatira lalo na dun sa tulyahan dahil sa posibleng pagbaha. Ngayon nga yung Lamesa Dam ay umabot na raw sa feeling level nito na maaring magdulot ng pagbaha sa ilang lugar, hindi lamang sa Caloocan kundi sa mga karatig lugar ito. Kaya paalala sa publiko na mga naninirahan malapit sa Lamesa Dam ay mag-ingat po tayo at subaybayan, lagi makibalita kung ano na ang level ng tubig sa Lamesa Dam. Sa ikatlong headlines naman, San Juan City magpapasa ng ordinansa na ipagbawal ang paglangoy sa baha. Binabalak ng lungsod ng San Juan ang magpasa ng ordinansa patungkol sa pagbabawal sa paglangoy sa tubig sa baha. Ang ordinansang ito ay pinagbabawal ang pagligo, paglangoy sa mga tubig baha sa lungsod upang maiwasan ng sakit na leptospirosis. Ang inisyatibang ito ng San Juan City ay kaugnay ng iminungkahi ng Department of Health o DOH kung saan iminungkahi nila ang pag-iwas ng mga residente sa pagligo sa baha dahil marami daw maaaring makuha sakit katulad na lamang ng leptospirosis na ngayon ay nung panahon ng Karina ay kinabahala ng DOH dahil tumaas ang kaso nito. Kaya sa mga residente natin o kaya sa iba't ibang lugar ay mag-ingat po tayo at iwasan ang pagligo sa baha upang hindi tayo magkaroon ng leptospirosis. Matapos ang usapin tungkol sa pagbaha, narito naman ang problema sa ilang lugar ng Antique, kung saan ilang lugar roon ang nagkulang ng supply ng tubig. Ngunit ngayon ay tinutugunan na sa pamamagitan ng paglalagay ng small water impounding project. Faith Alves, kamusta ang lagay ng small impounding project sa Antique? Yes, Catherine, inaasahang matutugunan ang issue sa kakulangan sa supply ng tubig sa ilang lugar sa Antique dahil sa pagkakaroon ng siyam na Small Water Impounding Projects o SWIP na nagkakahalaga ng 120 million pesos. Ayon kay Vice Governor Edgar Denosta, sinabi ni Senate Chairperson of Committee on Agriculture and Food na si Senator Cynthia Villar na noong ika-8 pa lang ng Abril ay naihain na ang resolusyon sa Provincial Board na humihingi ng pondo sa Bureau of Soil and Water Management o BSWM para sa pagpapatupad ng proyekto. Sinabi ni Denosta sa panayam nitong Martes na pumunta sa kanya ang BSWM upang pag-usapan ng pagsasagawa ng SWIP. Nakatakdang gawin ang proyekto sa 4 na barangay ng Anii, 2 sa Bugasong, at tig-iisa naman sa lungsod ng Tobias, Fournier, Sibalom at San Remigio, na makatutulong sa mahigit 200 ektarya ng taniman ng palay ng mga benepisyaryo. Sinasabi na isa ang Antique sa mga probinsya na lubhang apektado ng El Nino, kaya naman lubos na maghahatid ginhawa ang SWIP sa kanilang kalagayan. Ayon pa kay Denosta, sinabihan ni Pangulong Marcos ang mga local government units
na bumuo at magsagawa ng mga komprehensibong plano ukol sa disaster risk reduction na pangunahing tumutugon sa mga isyong may kaugnayan sa tubig, agrikultura, enerhiya, kalusugan, seguridad at edukasyon. Para sa EuroTV News, Faith Alves, sumasaludo sa bawat Pilipino. Faith, tanong ko lang, sapat naman ba yung pondong inilaan ng Antique para suplayan itong impounding projects na ito? Catherine, sa ngayon ay hindi pa natin masasabi kung sapat ba itong pondo na ito para sa mga nasabing lugar sa Antique. Pero sana ang inilaan na pondo para sa SWIP ay talagang magkaroon ng positibong epekto at makatulong para sa mga magsasaka natin sa probinsya ng Antique. Maraming salamat, Faith. Dumako naman tayo sa usapin ng national. PBBM, pinangunahan ng distribution ng POTS sa General Trias. Si Julius Salinas magbabalita. Julius? Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pamamahagi ng relief operation, Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families of PAP sa Sport Park General Trias, Cavite ngayong Merkules. Isinagawa ang naturang programa para bigyan tulong ang mga nasalanta ng Bataan oil spill sa ilang lalawigan ng Cavite. Kabilang dito ang munisipalidad ng Rosario, Nobeleta, Kawit, Tansa, Naik, Maragondon at Ternate. Nagpasalamat naman ang ilan sa naapektuhan ng Bataan oil spill sa Pangulo para anilay malaking tulong na ipamahagi sa mga naapektuhan na naging oil spill. Matatandaan na nagsimula ang trahedya ng MT Terra Nova oil tanker nang lumubog sa Limay, Bataan noong Hulyo 25 na naapektuhan ng maging ang ilang dagat sa Cavite. Para sa EuroTV News, ako si Julio Salinas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Julius, kailan nagsimula ang inisyatibang ito ng Pangulo? Ayos, Catherine, nagsimula ang inisyatiba ng Pangulo simula nang hindi na lamang maliit na komunidad kundi malaking lugar na ang naging apektado ng oil spill na ito, Catherine. Sino-sino naman ang maaaring maging benepisyaryo nito? Catherine, ang magiging benepisyaryo ng tulong na ito ay mga lalawigan na talagang naapektuhan ng malala dulot ng oil spill. Okay, Julius, maraming salamat. Dumako naman tayo sa usaping negosyo dahil ang QCLGU ay pumirma ng partnership sa Ninja Van Logistics para tulungan ang mga lokal at e-commerce business. Sa lungsod, si Gia Sapida, narito ang balita. Catherine, nilagdaan na nga ang Memorandum of Understanding o MOU ng Quezon City Government at ang Tech-Enabled Express Logistic Company na Ninja Van Philippines. Ito ay pinirmahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte at ni Mr. Jose Alvin Perez at Ms. Sabina Lopez Vergara, Country Head at Chief Commercial Officer for the Philippines at Regional Head of Marketing ng Ninja Van. Sa ilalim ng MOU, ang kumpanya at Small Businesses and Cooperatives Development Promotions Office ay magkasamang bubuo ng mga programang magpapalakas sa kakayahan at sakop ng mga micro, small at medium enterprises sa lungsod. Layunin din itong magbigay ng suporta sa mga lokal na negosyo sa lungsod, partikular na sa mga nasa e-commerce. Ayon naman kay Mayor Belmonte, masaya sila sa nasabing partnership dahil maaari ring magamit ang teknolohiya at inobasyon para sa mas mahusay na paglilingkod sa mga Q-citizens. Nagsilbi namang saksi rito sina Claro Paulo Ortiz, Head of Legal, Security at Public Affairs ng Ninja Van, at Mona Celine Maria, Head ng QCSB CDPO. Para sa EuroTV News, Gian Sapida, sumasaludo sa bawat Pilipino. GMA specific date ba kung kailan aarangkada itong pagtulong ng Ninja Van para sa lungsod ng Quezon City? Sa ngayon, Catherine, wala pang inilalabas ng Ninja Van at kahit ang lokal na pamahalaan ng Quezon City kung kailan nga ba magsisimula ang programang ito. Ngunit ang malinaw rito ay magkakaroon ng libreng pagsasanay ang mga Q-Citizens business owners patungkol sa mga pagpapalawig pa o pagpapalakas ng kanilang mga negosyo. At Catherine, kasama na rin dito kung paano rin nila magagamit ang mga application ng Ninja Van sa pagpapadala ng mga produkto nila sa iba't ibang parte ng bansa. Gia, lahat ba ng negosyo ay sakop nito? Tama ka dyan, Catherine. Lahat ng negosyo ay sakop nito pero mas pagpopokusan nila ang mga nasa e-commerce business. Okay, maraming salamat, Gia.
At dyan natatapos ang ating usapin tungkol sa mga kaganapan sa bawat lokalidad. Patuloy na sumubaybay sa aking programa mula Lunes hanggang Biyernes. Muli ako si Catherine Landicho at ito ang Local Governance Update.